Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Hingan ko lang po kayo ng reaksyon patungkol po doon sa sinabi ng ating Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, baka ang ending niyan, mag-shutdown daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, Banat Bay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ay pagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Coach Oli. Attorney Vic, so susundan ko na yung tanong ni Banat Bay patungkol dito kay BBM kasi alam naman natin na separate branches ang legislative tsaka executive. Pero para sa akin na hindi naman ako abogado, kailangan bang umimik na ang presidente rito at may gawin? Kasi it's a given fact, may blanco. So wala siyang pwedeng gawin? Dapat ang ginawa last year pa dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng reenacted budget. Anyway, 1-2 buwan, kaya naman nilang ipasa yan Kitang-kita naman natin sa magtatatlong taong administrasyon niya, pag meron silang gustong ipasa, kahit pilipit, pinapasa in no time. So, ito, talagang hindi mo pwedeng pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi-tangi sa House of Representatives. Not even in the Senate, Coach Oli. Malinaw sa ating saligang batas yan, Article 6, Section 24, na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So wala tayong magawa dyan, dapat hindi na niya lang pinirmahan yan. So, definitely may ano dito, may blank items. Ngayon, nagtuturuan na. Hindi ba parang ang nilalabas dito ay ginagawang fall guy etong mga staff? Yun ang nakakaawa, Coach Oli. Dahil nakikita ko yung direksyon ng mga pahayag, lalo na nung Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Ayun. So, sa madaling salita, sila ang salarin dito. Pero ito ba ay kasama doon sa kanilang immunity? Pwede ba natin kasuhan tong mga to? Kasi bilyon po ito. At marami sila dyan. Ang sabi nga dito, mga 4 na tao lang naman dyan sa vice cam ang talagang kumokontrol niyan. Ito nga maganda, Coach Oli. We have to identify kung vice cam ba ang tumira nito mga daang bilyong pisong halaga, being the 3rd chamber or 3rd house. Kasi baka meron pang 4th chamber, baka meron pang 4th house. Sino-sino kaya ito? Kaya nga lagi kong tanong,
sino yung may makating kamay na naglagay ng halaga dyan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Ito yung dapat nating malaman. And I'd just like to take this opportunity that even the two former Senate presidents, no less than former Senate President Frank Drilon said, ito yung pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita. Sinabi rin ni Senate President Tito Sen, na akin din naman kaibigan, na may talagang maraming blanco at mali yung prosesong ginawa dito sa paglimbag ng 2025 budget. Ganon din yung sinabi ni Senador Ping Lacson. 3 senador na ito, pang-4, yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, si Senador Amy. So kung titingnan mo, 4 na senador, dating 2 Senate President, at itong 3 ito ay kumakandidato sa ilalim ng sariling partido ni Bongbong Marcos. So 3 rito ang nagsasabing may blanco at hindi dapat pinirmahan itong unconstitutional budget. Ito nga, ang sinabi nga, na-discuss ko itong kay Drilon, na sinabi niya, ito ang pinaka-corrupt. Pero meron din siyang binanggit patungkol doon, na ito raw ay pinupolitika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito, si PRRD. Dahil yung nagpalutang daw, siguro kayo, si Ungab, kung sino-sino man, again, connected kay PRRD. Ang issue dito is corruption, hindi politika. Isang malaking korupsyon ang issue dito. At walang kinikilalang politika ito sapagkat ito ay 6.325 trillion pesos lang naman. 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino na dapat tayo lahat ay makilahok sa usaping ito. Napakahalaga, napaka-importante sapagkat ito yung ating taunang budget. Hindi kasalanan ni Congressman Sid Ungab. Hindi ko kasalanan kung kami nag-file ng kaso. Dapat, ang lagi kong sinasabi, do not shoot the messenger. Ba't kayo nagagalit sa amin? Ginagabayan nga natin ang executive department eh. We're giving them the benefit of the doubt. Pero tila, sila nagtatanggol sa both houses of Congress. Dahil you do not shoot the messenger. Aming linahad ito dahil obligasyon ng bawat Pilipinong makakasaksi ng ganitong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ilantad at ilahad sa taong bayan ang kanyang nasaksihan at nakita at nalaman. Last question bago ko ipasa kay Jay. No? Itong komentaryo po dito sa sinabi ni Senator Chis na tila nililito ang taong bayan sa facts. Kasi simple lang naman eh. May blank items, sino nag-fill up. Pero ito parang nililito nila na meron na daw di umanong pagkakasunduan, parang ano na yun eh, tapos naman na yan. Batas na yan. Okay na sila dyan. Parang ganun ang kanilang direksyon ngayon eh. Attorney Vic. Hindi pwedeng ganun lang natin tratuhin. Itong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ating nadiskubre. 6.325 trillion ito. At hindi nila pera ito, Coach Oli. Pera to ng mga Pilipino. And it is their sacred duty to take care of every centavo that will come out of public coffers. Hindi pwedeng blanco. At hindi pwedeng tapos na. Sapagkat yung pinakita naming final bicameral conference committee report na aprobado, ratipikado, pirmado at ifinail nga sa House of Representatives Bills and Index Service or Section, dito makikita mo na hindi ito ordinaryong papel. May evidentiary value ito. At ano yung evidentiary value? Merong krimen na naganap. Merong dapat managot kung sino naglagay ng mga halaga diyan sa mga patlang na sadyang iniwan ng Bicameral Conference Committee report. Hindi pwedeng iiwan mo yan sa technical working group o sa mga staff ng senador at kongresista. Bakit? Wala silang kapangyarihan eh. Hindi naman sila mambabatas eh. At malinaw sa konstitusyon, tangi nga lang ang mga mambabatas sa mababang kapulungan dapat magmulang any appropriation revenue or bill. Ngayon, attorney, ano pong masasabi niyo dun sa sinabi ng isang congressman na kaya niyo lang daw ito ginagawa dahil gusto niyong maibalik ang pondo na hiningi noon ng Office of the Vice President? Mag-aral muna siya ng sarili nilang rules. Basahin niya yung rules, yung House of Representative Rules, Section 63 and Section 64. At
tigilan niya yung pagbabitaw ng salita na wala namang katuturan sapagkat paano naging issue ito ni Vice President Inday Sara? 6.325 trillion ang pinag-uusapan dito. Alam ko kung bakit sila nagre-react ng ganito at natatakot na ma-issuehan ng TRO. Kasi pag nag-TRO at na-declare eventually, hopefully, na ito ay unconstitutional, magre-reenacted budget tayo. Sa reenacted budget, yung budget ng 2024, hindi nila mapapakinangbangan yung bilyong-bilyong pisong inilagak nila sa AKAP. Hindi nila mapapakinabangan yung bilyong-bilyong pisong inilagay nila sa AIX. At diyan sa tinatawag na unprogrammed appropriation o yung kanilang mga pet project na itinatagot kilala higit sa tinatawag na pork barrel. Diyan sila natatakot. Attorney, may mga nagtatanong din po na mga kababayan natin, paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil diba, kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo, tapos biglang lumabas po itong na-discover po itong issue about BICAM. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito? Lahat ng nakapirma doon sa Vice-Cam report, yung final Vice-Cam report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama